Gio Santissima hindi po pinalad sa Russia mga boss, natalo via unanimous decision. Magaling ang nakalaban ni Gio Santissima dahil ginamit ang long range. Ginamitan ng malulupit na jab mga boss, kinontrol ang distansya. Bago pa makalapit si Gio Santissima, bumimbitaw agad ng hook. Mukhang batak sa amateur itong nakalaban niya na taga-Russian. Noutback si Gio Santissima hanggang 10 rounds, kaya bawi na lang ulit si Gio Santissima mga boss. May bagong kartada si Santissima na 26 wins, 22 KOs, may 10 talo na. Ang taga-Russia naman na kalaban niya nag-improve ang kartada sa 9 wins, wala pang talo. Bata pa lang nakalaban niya at mukhang batak sa amateur. Mahirap talaga talunin yung kalaban ni Gio Santissima dahil amateur ang kanyang galawan eh. Nahirapan si Gio Santissima na idikit ang distansya. Kaya bawi na lang next time mga boss. Sa iba pang balita, Conor Benn pumirma na po ng 5 laban under ng Zuffa Boxings. Multi-year deal ito mga boss. Magkano kayang binayad kay Conor Benn? Sa unang laban niya sa Zuffa Boxing, 15 billion ang binayad sa kanya kontra Regis Prograis. Ngayon, 5 laban ang pinirmahan niya at hinahabol pa rin niya ang laban kay Ryan Garcia. Paano kaya ito? Ayaw pa naman ni Dana White yung mga major belt. Pinopromote nila yung Zuffa Boxing belt nila. Pero kung makipag-negotiate si Dana White sa mga major belt, pwede naman isanksyon ang mga laban ng Zuffa Boxing. Lalo na maging mandatory si Conor Benn sa WBC ni Ryan Garcia. Binanggit na rin ni Ryan Garcia na interesado na siya kay Conor Benn next fight. Kaya abangan po natin kung matuloy ang laban na yan. Sa iba pang balita, Adrian Broner, sinabi niya na suportado pa rin si Floyd Mayweather laban kay Manny Pacquiao. Kahit marami raw ang bumabatikos kay Floyd, laging nakasuporta raw si Broner dahil marami na raw na itulong sa kanya si Floyd Mayweather Jr. Kung o-opera niya daw si Adrian Broner, nakanda lumaban sa undercard ni Manny Pacquiao eh. Kahit sino raw ang kalaban niya. Sa ngayon wala sa kondisyon si Broner pero kung mag-training yan ng mga 5 buwan, siguro maibalik na niya kahit 60% lang yung dating kondisyon. Ayon niya sa latest na training ni Broner, hingal-hingal siya. Kaya kailangan niya ng mahabang training para bumalik ulit ang kanyang stamina. Pero meron kayang promoter na mag-aalok dyan kay Broner para lumaban sa undercard. Pwede naman siguro dahil kilala pa rin ang pangalan yan. Former 4 Division champion yan eh. Saka edad 36 pa lang ngayon si Broner, bata pa. Sa iba pang balita, Jesse Bam Rodriguez, kasado na rin po ang laban. Ayon dito sa Ring Magazine, Ring Junior Bantamweight Champion Jesse Bam Rodriguez will step up to Bantamweight to challenge WBA Champion Antonio Vargas on June 13. Malayo pa pala ang laban niya, June 13 pa. Dapat ang kalaban ni Antonio Vargas si Seiya Tsutsumi, pero nagkaroon na naman ng injury si Seiya Tsutsumi dahil sa tinamo niyang injury laban kay Nonito The Flash. Kaya bumalik ulit kay Antonio Vargas ang kanyang titulo. Ngayon naakyat si Jesse Bam Rodriguez galing super flyweight. Kaya panibagong division na naman ang sasakupin ni Jesse Bam Rodriguez. Sabi nga ni Robert Garcia, ang target talaga nila dyan si Naoya Inoue. Pero hindi raw sila nagmamadali na umakyat ng dibisyon. Dahan-dahan daw silang umakyat at kumolekta ng mga titulo hanggang magpang-abot sila ni The Monster Inoue sa mataas na dibisyon. Okay mga boss, yan lang muna ang mga balita ngayong araw. Maraming salamat po.